Pamansin sa nangyari yung Yolanda is Noynoy Aquino. So si Duterte ang tumutulong dito. Tinuloy? Kasi, opo, siya ang tumulong talaga. So si BBM wala pang natulong ngayon? Walang natulong yun po. Kasi wala pa siya sa posisyon eh. Hindi, 2 taon na kasi nakalipas. Sabi niya kasi 2 years ago pa lang daw naumpisan ang pagtulong. Meron ba siyang natulong talaga? Hindi. Wala sir. Kasi 10 years na ang Yolanda eh. Paano siya makatulong? Ano po masasabi ninyo, ma'am, doon sa sinabi niya na wala daw nagawa o proyekto si former President Rodrigo Duterte dito sa Tacloban? Wala daw nagawa. Totoo ba? Para naman he was president for 6 years. He never went there. I'd like to ask why he's coming. Why he's coming now? He never went to Mas grave and all throughout his presidency, he never showed up at the housing cells. Ako po nakulat tayo. Pero dirik nanonood ng panahon niya na kay President Duterte ang mga housing cells. Sa pinita ko mapakiang na kaya niya. Diri nga diri na yun, kaya di ako patungol niya. Pero daw akong pakiyan. Tataka kami kung ano nangyayari. Akala namin may pera. Ang karami-rami dito pasahin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa rito. Good morning sa tanan. Yes. Diba? We're gonna be learning how to speak in Bisaya. Anyway. So ito, bagong gising na naman tayo. Nasira ang ating araw, ang ating gising. Dahil sa pinagsasabi nitong nominee representative ng TINO. This is actually, guys, the problem of party list. Nung wala pa tayong alam about sa mga party list, what they do, parang we're just okay. We don't even care why they exist. Pero ngayon, syempre, nakakapag-basa-basa tayo and know this crap. So, nagkikita natin kung ano ang benefit, no? Or sabihin na lang natin, ang advantage at disadvantage ng isang party list. So, this is one of the best example, as you can see. Alam mo, as much as possible, I really don't want to call out people and, drop them some names or name calling like fuckface. Pero sa mga ganitong klaseng tao, ang sarap-sarap ng tawaging fuckface. Ito ang problema natin, guys, sa party list. No, ang party list kasi, hindi naman yung mga nominee ang nananalo. Ang nananalo yung party list. So, pag nanalo na yung party list, kung sino-sinong tanga ang pinaglalagay nila dyan sa loob ng kanilang party list. Hindi ko naman, guys, sa lahatin. I think meron mga party list na talaga naman na nagiging substantial ang kanilang existence. Nakakatulong sila doon mismo sa mga sector na kanilang nire-represent. But I must say, majority of them talagang patapon. So, kung meron man tayo dapat i-abolish, ayan, unahin na natin ang mga party list. Obviously, no, kitang-kita natin. yung pinaka-purpose na nagpa-interview yung umhang na yan is really to bring down the Dutertes. Dito mo makikita kung gaano, alam mo ang mga Pilipino, we're very known pagdating sa pagtanaw ng utang na loob. But when it comes to the Duterte, hindi naman nila hinihingi na tanawin nyo ng utang na loob. Yung mga nagawa nila, they're public servant. Trabaho nila yan eh. Pero ang tanong ko, naging trabaho pa ba ni PRRD na unang rumisponde, isa sa mga unang rumisponde ng panahon na nilalamon ang Tacloban ng Yolanda? Imagine niyo, no, binitbit niya yung mga kasama niya from Davao, one of the first people na magresponde. Hindi lang mag-rescue, magdala ng pagkain, gamutin yung mga nasaktan, mag-recover ng mga tao, ng mga patay. Tapos yung kakapalan ng mukha na itong hayop na to say na walang Rodrigo Duterte, lalo na nung panahon na siya ay umupo bilang isang presidente. You know what, guys, I think, no, ang Yolanda survivors at victim para kay PRRD personal para sa kanya. You know what I mean?
hindi ito isang naging trabaho lang na nagresponde siya. Out of malasakit, pagmamahal sa kapwa Pilipino, kaya siya naandun. Hindi siya for the show. We all know that. He is not for the show. He doesn't even want his name to be placed in any of the tarpaulin or what. Diba? I even remember when he donated the next amount of money sa isang LGU. Parang pinapatayo siya para lang mag-photo off. Inayawan niya yun. And that was in the news. No? Bakit niya daw i-credit sa sarili niya yung pera na yon when in fact that money is coming from the taxpayers? Hindi niya daw pera yon. Palibasa kasi etong mga ano natin ngayon, karamihan sa mga yan, karamihan sa mga politiko natin, kulang na nga lang palabasin na ang binibigay sa tupad galing sa mga politiko, diba? Ganyan kagarapal ang mga politiko natin. Yung manner ng pagsisilbi nila is pinalalabas nila na nagbibigay sila ng pera. Diba? Grabe, no? Right into our faces. Masira lang nila ang mga Duterte. Di ba? At may mga tanga rin talagang naniniwala sa mga ulol na to. Binatikos at pinaulanan ng samot-saring mura ng maraming netizens ang Tinog Party List representative na si Jude Asidre matapos mag-viral ang kanyang current interview na tila pinanindigan ito na kahit kailan raw ay hindi pumunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lugar ng Tacloban City at hindi rin daw totoo na may nagawa itong proyekto para sa mga kababayan nating nasalanta at napinsala ng Bagyong Yolanda taong 2013, wala pa man sa Malacanang former president. Sa nasabing full video, tila ay mismo kay Jude Asidre, hindi naman raw talaga nakatulong noon si Duterte sa kanilang lugar at mismong mga kababayan raw nila ang magpapatunay na ang proyektong tila kiniklaim raw ng former president ay hindi raw kanya. Ngunit mismo ang mga naka-receive ng nasabing housing project ng former president ang nagpatunay na wala pa man sa Malacanang o hindi pa naihahalal bilang Pangulo ang dating mayor ng Davao. Pumunta na ito para sagipin at bigyan ng tulong ang mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda taong 2013 kung saan maging ang mga representative noon ng 1st District na si Martin Romualdez ay wala sa nasabing lugar. Isa rin ang veteran columnist writer na si Crisette Laureta Chu ang nanindigan na nagsinungaling di umano ang party list representative ng Tinog na si Jude Asidre matapos sabihing hindi nakatulong si Duterte sa lungsod ng Leyte. Narito ang full video kung saan mismo ang mga tao at recipient ng housing project ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinatunayan na ang dating mayor ng Davao ang siyang tumulong sa kanila kahit hindi ito taga Leyte na dinaig pa raw sina Martin Romualdez at President Bongbong Marcos na hindi man lang raw nahiya na mismo sarili na ng kababayan ay pinasalamatan pa ang dayuhan mula Mindanao na nagbigay ng tulong. Dalawang isip pumunta nang sumapit sa kanila ang nakamamatay na Bagyong Yolanda. Panoorin ang full video. Well, first, it's quite unfortunate that this is happening during our fiesta. May nakita niya, i-restoryahon ay dapat undag at i-restoryahon, puro lakaresyuhan niya na kay patron. I don't even have, to be honest, I don't even want to comment about his coming, no? Pero anyway, napakiana naman niya kay Miriam. He was president for 6 years. He never went there. I'd like to ask why he's coming. Why is he coming now? He never went to Masgrave, Tacloban. But all throughout his presidency, he never showed up at the housing sites. Amot po nakulat nagsasayo. Pero direct nanonood doon yung panahon niya nakatay Presidente Duterte ang mga housing sites. Saglit na akong mapakiana kaya liyan to yan. Diri na ayon, kaya liyan to pagpumod, yan liyan. Pero damot akong makiana.